Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat muli. So, ayan, for this episode po natin, andito naman po tayo sa bayan naman po ng Rosales, Pangasinan. So, dito sa isang barangay po dito, at meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. Ito naman po ay along National Highway po ulit. Pwede pong residential, commercial, industrial, pwede po dito. So, mag-start po yung property po doon sa arko po na ito, sa salamat. Ayan, nakalagay doon, nakalimutan, di ko mabasa. Pero yun nga po, yun na po yung arko ng Nueva Ecija. So boundary po siya ng Nueva Ecija at Pangasinan. So mag-start po sa arko na iyon, pag ano po siya, hanggang doon po sa arko na rin po yun. Kung anong ano po yun, kung anong nakatayong establishment doon, ano yan. Ayan. So hanggang doon po sa nakatayong ano na yun. At ang estimate kong frontage na sa mga 100 mahigit siguro, mga 150 meters ganun. So ayan, si ate nagtitinda ng pakwan. At ito nga po, ang size, ang sukat po ng property ay 1.6 hectare po siya, pero ang kabuuan po na sukat ay nasa 2.4 na po, ayon po kay tatay, yung source po namin. So ang binibenta lang po dito 1.6 hectare, so magkakaroon po ng subdivision po dito. Ayan, ipapasubdivide po natin. Yun nga po yung pinipenta, yung 1.6 hectare po, tapos yung daras po ay may iwan po siya. So nakaalong probinsya highway, National Highway po ito, Pangasinan Nueva Ecija Road. So itong way po na ito ay papunta po sa town proper po ng Rosales, papuntang Baguio, Urdaneta, ganyan po, Dagupan. So ito naman po yung way po na papunta po ng Nueva Ecija. Ayun na po yung arko ng Nueva Ecija, papuntang, ayan po, Quiapo, Gimba, papuntang Cabanatuan. Ayan po. So ang layo po natin sa Tiplex, Carmen, estimate ko nasa mga around 5 minutes lang po siguro ang driving. Ayan. So lapit-lapit lang po ito, malapit-lapit lang po siya. At kitang-kita po dito yung bundok ng Mount Balungaw na tinatawag dito sa part po na ito. At ang sabi po ng ang source po namin dito, si tatay, masasakupan daw po ito sa 1.6, itong mataas na portion na ito, yung mga mga kahoy po na iyan. At yun nga po, di ko alam kung yung pilapil na yan o bandaron pa yung boundary. So yun nga po, 2.4 ang binibenta lang po, yung 1.6 hectare lang po siya. Ayan, maganda po siyang i-develop. Yun nga po, pwede siyang maging pwede rin po gawing bukid din po, kung sino magbukid. May ano po dyan, meron pong tawag ito, ilog po dyan na yun po, kitang kita po yung tubig na galing po sa ilog. Ayan, pero hindi po nagbabaha dito. Ayan yung tubig, hindi po nagbabaha po dito, flood free po ito. At ang kagandahan po nito, safe po dito sa lugar na to, safe po siya dahil yung ginagawang building po na yan ay ano po yan, police station po. Ayan, police station po siya. Napupulol tuloy ako. Ayan, police station po yan ng Rosales, Pangasinan po. Kaya tahimik po sa lugar na to, secured po siya. At andun lang po yung checkpoint sa part po na yan, checkpoint po ng mga police. Ayan, ang layo po niya sa SM Carmen, around 10 minutes po siguro, o baka wala pa. Sa bandari yan, bypass road na po, Carmen Tiplex, tapos Rosales pang SM na po siya. And then yun nga po, malapit-lapit lang po. Talagang ano po siya. Ayan, alam ko ano yung tinatawag. So ayun, mga kasama ko po sa Team Realtors. Ayan, may mga puno po sa harap, mga nara yata to. Ay hindi, Jimelina. Oy, mahogany pala, mahogany, sorry. Alam ko Jimelina, mahogany po pala. Ayan. So 4 lane po ito, maluwang yung kalsada, maluwang yung frontage. Source of water po dito, deep well. Ewan ko lang kung may nawasan na. Power line, andun lang po yung power line sa part na yon. Tapos may internet connection na rin dito. At ano pa, ay po, yun lang naman po yung ano ko dito. Pero ito nga po yung property nito ay maganda po siya para sa commercial, residential at industrial po.
Marami pong dumadaan galing po ng Pangasinan papuntang Nueva Ecija. Ayun po. Kung sakaling may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, ayun nga po, tawag na lang po kayo sa akin. Ang sabi po sa akin ni tatay, yung source po namin, yun nga po yung presyo na 1.5 o 1,500 per square meter po yung presyo po niya. At may 5% naman daw po yung mga ahente. Yun na nga na naman po, ay pag-usapan na naman daw po ninyo kung sakali yung obligasyon po ng bawat isa. Mostly naman po talaga ang seller, ang sinasagot po niya is, which is yung capital gain tax, tapos yung documentary stamp, ganoon din yung 5% ng ahente. Si buyer naman po, sasagutin po niya is yung transfer of title at sa relocation sa subdivision, yung mismong may-ari na sana yun eh. Pero depende na din po sa usapan nyo. Ayan, sa transfer of title naman po, kung sakaling ipapa-assist nyo po sa amin, may mga kakilala naman po kami nagtatransfer ng title. Yun nga lang po ay babayaran po natin yung tinatawag nilang yung dito, yung kanyang professional fee. Sa ano naman po, yung sa deed of sale, sa buyer na po iyon. Talagang sa buyer po talaga magbabayad po yan sa deed of sale. Pero depende na rin po kasi sa usapan nyo nung may-ari kung sakasakali po. Ayan. Kung may mga ibang katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At limited lang po kasi yung sinabi sa akin detalye ng property. At sa akin po, ayun, wala po akong hawak na titulo na kopya sana para ma-check ko rin sana yung kanilang titulo. Pero hihingi na lang po ako sakali ng kanyang kopya ng title para ma-check ko rin po at makapag-request po ng certified true copy po. Ayan. Tignan nyo, luwang po ng ano, luwang po ng entrada. Talagang maganda po siya. Magandang magtayo ng business dito. Kita-kita yung bundok ng ano po, Balungaw. Ayan, meron pong hot and cold spring po yan. Meron pong zipline. Pwede po kayong mamasyal po dyan at mag-biking, ganun po, mga adventure, pwede po dyan. May mga ATV rin po dyan yata eh, alam po. Ayan po. Kung may ibang katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin, mag-text or mag-message po sa akin sa messenger. At yung aking number ay naka-registered naman po sa Viber tsaka WhatsApp po yung aking number. Ulitin ko po, itong property po na ito ay meron pong kabuuang sukat po na 2.4. Isa-subdivide nga lang po natin dahil ang binibenta lang po nila ay yung 1.6 hectare po. At ang presyo po ng property na ito ay may nagkakahalaga po siya ng 1,500 per square meter. I-compute na lang po natin dun sa total area tapos yung kanyang presyo po. Yun na po natin, makakuha na po natin yung pinaka-presyo po niya. At kung gusto pang i-negotiate yung price, yun nga po ang sabi po namin, si seller po ang kakusapin natin sa bagay po na iyan dahil po kami ay hindi po kami nagbibigay ng last price po ng property. Mas maganda po talaga buyer and seller po ang mag-uusap. Puntahan nyo po muna itong property ng personal. Kung gusto nyo talagang bilhin, dadalhin po namin kayo sa may-ari para mapag-usapan po ang dapat yung pag-usapan sa mga obligasyon ng bawat isa. Kung gusto pa i-negotiate yung presyo, yun po ang pag-uusapan nyo kung sakali po. Ayan. So sa mga bago pala sa aking YouTube channel, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe po kayo. Libre lang po yan at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga pinablog po namin mga property. At salamat po pala sa mga sumusuporta po sa akin sa aking YouTube channel. Ganun din po sa pagsuporta nyo sa aking team, sa aming team Realtors. At sa mga gusto pong ano po dyan, kami rin po kontrata rin po ng pabakod, paglilinis po ng property, at may mga nag-install rin po ng mga deep well, may mga contact po kami. Ayan po. So maraming salamat po at God bless po sa atin.